Okay, hello, good evening guys. Part 4 po ng aking DIY PCB build. So, tapos na siya. Wala na akong gagawin dito. Yung stock niya na finish na rin. Ayan. So, ang ginamit kong wood para sa stock ay acacia po. Ayan. So, hindi siya glossy finish kasi gusto ko yung medyo matte yung finish niya. So, gumamit ako ng flat clear coat na spray paint. Ayan siya. And then, syempre, bago ka mag clear coat, kailangan po naka sanding sealer yung wood para po ma-fill or matanggal yung mga pores, so hindi siya magiging magaspang. Smooth po siya. Yan, napaka-smooth po niya hawakan. Hindi mo sasalat yung mga butas ng wood, mga maliliit na butas niya. So ito po ang itsura niya. Yan po yung pinaka-design. Right-handed po ang design niya. Since puro right-handed naman kami dito. So kung sakaling iba man yung gumamit, sigurado naman akong puro kami right-handed dito, and then magagamit pa rin niya. And po, simple lang yung pinaka-design niya. And then meron tayong rubber back pad dito. Binili ko na rin to sa online shop. So, ayan. So, dito naman sa ilalim niya, splinat ko na lang para madali siyang ipatong sa sandbag, o kaya kapag magsisiro ka sa lamesa, ganon, patungan mo lang siya ng kahit anong gamit ka ng kahit anong object na pwedeng pagpatungan, and then hindi siya tutumba. Diba? So yan yung itsura niya kapag malaya. Yan. So yung group test nito is ayos na rin, nagawan ko na siya. Pero hindi ako satisfied doon sa groupings niya kasi medyo, ewan ko, nagkakaroon ng plier or lumalaki. So siguro doon sa pinaka panumpit na nabili ko, kasi napansin ko doon sa panumpit na nabili ko, yung groove niya is mababaw lang. Hindi siya gaya nung nakalagay doon sa unregulated ko na malalim yung groove. So kung titignan natin sa groupings, mas lamang yung unregulated. Mas maganda ang groupings nun kasi napakalit ng groupings nun, as in pellet to pellet siya at 20 yards, ganun, 25 yards, kaya niya mag-pellet to pellet. Unlike ito, medyo makalat yung groupings niya. So, ang gagawin ko is umorder ako ng bagong panumpit, yung liner doon sa loob. Same doon sa nakakabit sa unregulated, and then papalitan ko. And then yung pagpapalitan ko nito is siguro gagawin ko sa future project na gagawin ko siyang panumpit sa future project ko na PCB pistol. Yun. So yung in-order ko na bago is 6 groove, hindi, 12 grooves din siya, pero mas malalalim yung grooves compare dito sa nakakabit ngayon kasi ito sobrang babaw talaga. Nag-try din ako ng other pellets, baka sabi ko sa pellets lang, baka ayaw niya ng Astro, gusto niya ng Mature, pero halos same lang ganun din yung groupings ng Mature. So gagawin ko na lang, palit na lang ng panumpit. So lagi niyong tatandaan guys na yung panumpit yung nagbibigay ng 80% na accuracy ng ating mga laruan, no? So kung maganda yung panumpit mo, sure ball yan, accurate yan, maganda ang groupings yan. Pero kung pangit yung panumpit mo, ay pangit talaga yung magiging groupings na lalaki. Kahit pa napakapangit ng receiver mo, basta sabihin natin regulated naman siya, walang problema sa receiver. So 1.8 PSI yung constant pressure niya na pumapasok dito sa receiver. And then maganda yung panumpit mo, mag-group pa rin yan ng maganda. So yun yung kagandahan sa regulated, no? Hindi mo kailangan
ng masinsinan pag-tune. Unlike doon sa unregulated, kailangan mo pang tignan yung bell curve niya o yung power curve na tinatawag, and then kailangan mong i-record yung FPS ng per shot, and then kailangan mo ring tandaan kung saan yung sweet spot na fill pressure ng unregulated. Unlike dito, 1.8 lang, kahit magkarga ka ng 3,000 PSI, walang problema. Kahit ubusin mo hanggang 1.8, consistent pa rin yung FPS nun. Kasi nga, 1.8 constant yung pumapasok sa valve or dito sa receiver niya. So, ayan siya. Napaka-smooth po ng pagka-finish. And then, hindi siya glossy talaga kasi ayaw ko ng glossy na finish. Gusto ko lang yung matte lang para hindi siya makintab. Akasya po yan. And then, tignan nyo yung mga pattern ng wood. Diba? Napakaganda. So, yung wood blank nito, yung binili ko, is nabili ko lang siya sa furniture shop. So, kung gusto nyo gumawa ng kulata nyo, dun kayo sa furniture shop pumunta. Yung size naman ng binili ko is 2 inches by 6 inches. So, 2 inches itong kapal, and then yung lapad dito. Yung lapad niya is 6 inches dati, nung hindi pa nakakat. Siyempre, kinat ko na yan eh. Tapos yung haba niya is 3 feet. So, may pinutol pa ako na alos ganito kaba. So, kailangan nyo mag-allowance ng ganun kasi yung dadaanan ng wood router kung sakali. Pero kung mano-mano lang kayo, kung paet or chisel lang yung ginagamit nyo pang ukit, okay lang kahit walang allowance. No? Pero ako kasi wood router yung ginamit ko. And then guys, kailangan matyaga kayo sa paggawa nitong bat kasi matagal talaga siyang gawin. Hindi siya ganun kabilis gawin, and then madami siyang process. Unang-una mag-inletting ka, and then isi-shape mo siya, and then magbubutas-butas ka pa dyan, tapos lilihain mo hanggang kuminis, tapos sanding sealer, and then liha ulit. Walang katapusang liha yan, and then after that pwede ka nang mag-top coat. So ganun yung process ng paggawa para maganda yung kalalabasan. Yan yung itsura niya. Okay, so yun lamang. Maraming salamat sa panonood, and then siguro sa mga susunod na videos ko, try nating mag target shooting o plinking. Kung magiging maganda yung groupings ng bagong panumpit na isasalpak ko dito, is try natin siguro kahit 50 meters na groupings na para may idea kayo. And then sa FPS naman nito, naglalaro siya around 700 to 820 FPS. Depende dun sa spring nilalagay. Pero ngayon, ang nakalagay is yung 800 FPS na spring. Kasi pinalakasan ko. Kasi trinay ko ngang i-tune. Kaso, ayaw talagang tumino ng tama. So, palit na lang ng panumpit. And then, yung panumpit na pagpapalitan ko, gagawin ko yung PCP pistol. No? Para compact siya. Kahit pwede siyang pangdaga. No? Yung pistol. Yun lang kasi ng kailangan ko ngayon, yung pistol. Kailangan ko rin man. Itong mga to is more on pang plinking lang, and then pang target shooting. Yan. Kung gusto kong mag-target shooting ng, sabihin natin mid-range hanggang 50 to 60 meters. Ito, magandang gamitin. Yung shots per fill niya is marami. So, hindi ka karga ng karga na. So, nakakaano to. From 2,750 hanggang 1.8 is nakaka 70 shots. Ganun siya karami. Yung tanke nito maikli lang, no? Yan, nasa 0.30 liters lang or 300 ml. Regulated output 1.8 pa rin, hindi ko yun binabago. Yan, so right-handed siya. Tignan nyo, napakaganda ng has. So, yun lamang po. Maraming salamat ulit sa panonood.